Okay mga boss, magandang hapon. At magre-react lang tayo dito sa ah, huling in-upload natin, yung pakita ko na lang. Ito. Kaya saan na yun? Kasi natuwa lang ako dito gawa ng ilagay na lang natin dyan sa street. No? Natuwa lang ako kasi umabot ng 2.4 views. 2.4 views at nabasa nga natin yung comment, marami pa pala tayong viewers na concern at saka talagang nakasuporta. So, nung in-upload ko to, yung nakakalungkot pero dapat ko nang itigil, yung mini-mention ko doon or yung mini-min ko talaga doon ay yung daily vlog kasi hindi ko masustain. Hindi talaga kaya ng oras. Kaya, ayun, ititigil natin at gagawin nating weekly vlog. So, dito, babasahin natin yung mga comment sa sa comment section. Gagawa natin ng reaction, publish, yan, lahat. Sort by newest. Lahat ng dito. Yan. Ito, babasahin natin at saka shoutout na lang din. Saka kung may mga tanong, sasagutin natin. Sabi ni Maduna, i-heart na natin yan. Tuloy lang sir, yan. Salamat po. Sabi naman ng ni Leonardo Manansala, basta nandito lang kaming viewers mo nakasuporta sa iyo. Yan, maraming salamat Kuya Leonardo. Reply natin yan. Reply tayo. Ito yung mga comment. Yan, babasahin ko isa-isa. Kasi tawag dito, baka hindi na natin nababasa. Yan, God bless pa daw sabi ni Kuya Leonardo. Yan. Tapos nagtanong naman si Boss Edwin Lua. Hello Sir Bob, ask ko lang po kung paano i-bypass yung speaker switch selector ng Concert 5 Auto-B. Ang hindi daw kasi negative yung kinakat. So kadalasan kasi negative ang kinakat or pinaka-ground niya. Dito positive. So ang sagot ko dito, gawa natin ng video kasi hindi pa ako naka-encounter ng sa selector switch na positive yung kinakat. Ang alam ko lang kasi pag positive yung kinakat, may relay. Yun. Hindi pwedeng i-bypass yung relay kung merong ganon. So hindi pwedeng wala pa ako na-encounter na positive yung kinakat doon sa Baka yung pagkakaintindi niya, yung katulad din ng iniisip ko, yung may relay. Sabi naman ni Adong Solis, okay lang boss. Tuloy lang, walang susuko. Dito lang kami manonood sa iyo. Maraming salamat. Ito si Ronel Tornato. Viewers ko pati sa Facebook viewers din. Yan. Sabi niya 502 na kasawa idol dati mga vintage amps. So gawa natin ng hiwalay na video yan kung bakit hindi ako gumagawa na ng vintage. Ipapaliwanag natin doon kasi mahabang explanation yun. Lagi ko po pinapanood ang pag-repair nyo, sabi ni Chad C4. Yan. Idol, ako na lang ang tutubos ng hindi natubos, sabi niya ni Chad. Maraming nagsasabi sa akin na gano'n na yung mga amplifier nga dito na napipinding kung pwede daw na sila na lang ang magtubos. Kaya lang, tika lang, punasan natin yung camera. Hindi ko kasi gawa ito magpinta ng hindi ko gamit. Kahit sabihin natin ginastusan yan. Parang hindi ko lang talaga, unless lang nabaha na or na Pero yung buo pa, kasi mahirap din mabalikan mga boss. May experience ako niyan, ikikwento ko na lang sa Iwalay natin yung dati na mamasukan ako na nagkabaranggayan sila ng amo ko. Next time na lang yan. Sabi ni TLA Teacher, tuloy lang master, importante masaya tayo sa ginagawa natin, nakakatulong sa kapwa. Tama, very good, that's right. Para sa akin, isa lang naman boss bang kulang sa vlogs mo. Wala po kayong interaction sa mga viewers ninyo. Kuha po kayo ng parang mga kapartner nyo na parang admin ng channel ninyo.
yung kayang sumagot sa mga tanong ng mga viewers niyo katulad dito sa vlog niyo. Hindi man lang po kayo nagre-react ng thumbs up or thumbs down sa mga reaction. Maraming nagbibigay ng pampalakas ng loob nyo. O wag tumigil, hindi ninyo po pinansin pero hindi nyo po pinansin. Marami po akong natutunan sa inyo. Nag-message din po ako sa inyo, hindi po kayo nag-reply ko. Pa po kayo na makatulong yun. So pagdating talaga dyan sa reply, aminado ako. Mapa YouTube at saka sa FB page, medyo nadidelay yung reply natin kasi sinabi ko na yan na priority natin yung mag-repair. Tapos pangalawa na lang yung mag-reply or mag-vlog. So kaya minsan hindi na katulad nung dati, nung pandemic kasi mga boss, marami tayong oras. Ngayon, natambakan tayo ng repair o kaya naging busy tayo. Parang pakiramdam ko nga, parang habang tumatagal, parang napakabilis ng oras, di ba? Parang ang bilis tumakbo ng panahon. Mag, magbasa at mag-reply on the spot, hindi ko nagagawa. Pero, kung babalikan nyo naman mga boss, nagre-reply naman ako tulad nito, nakapag-reply ako. Sabi ni Nueva Bikes Adventure TV, mahanap Nueva Bikes Adventure lang pala. Hanap si Madam ng TV. So, nung habang ginagawa ko kasi yung video na to, may nagtanong or yung pinagbilang ko ng singkamas, nagtanong kung may binibenta daw akong second hand na TV. Sabi ko wala. Sabi ni Leonard Tungol, FB man or YouTube, supporter mo ako Lods, pero yung singkamas mahal. Hindi pa siguro season kaya medyo mataas pa yung presyo, pero kung season na yan, bagsak presyo na yan. Generation Aisley. Tuloy-tuloy lang boss, madami kami natututunan. So maraming salamat at kahit papano itong YouTube natin ay may mga natulungan. Jis Apuya, tama yan boss. Huwag titigil, tuloy-tuloy. Andito kami, laging nakasuporta. Yan, maraming salamat. Isa ito si Kuya Jis Apuya sa mga laging nanonood at saka naging customer ko din. Pati ito si Kuya Jose Marimoyka, isa din sa mga subscriber ko na naging customer ko. Boss Bob, yan. Check, thumbs up. Raja Dison, boss, kaya nabasa na yung nanood, siguro natuto na mag-repair. Kuya, yung sabi niya, boss, kaya nabasan na yung nanonood, siguro mga natuto na. Marami natuto na talaga. Tuloy lang tayo sa pag-upload. Yan, sabi ni Arnel Akutan. Yan, boss, ask ko lang yung problema dito ng Yamaha RX-B 890 pag pinindot ng remote sa on, pero click maririnig pero hindi tutuloy mag-on. So nagpo-protect yan. Kaya sayang hindi na ako gumagawa ng ABR. Ayaw ko na ng sakit ng ulo. Mababa kasi success rate ko dyan Parang ganun din yan. Ipapaliwanag ko din. Ito sabi ni Remsel Pineda, Boss Bob, mag-vlog po kayo ng mga schematic diagram ng amplifier at kahit anong unit. Pwede yun, di ba? Sana mapansin nyo. Pwede yun. Pag-isipan natin yan mga boss. Kung saka ikaka-unlad ng channel natin, gawin natin yan. Sabi ni Rodrigo Randy David, upload lang ng upload. Boss Bob, solid na supporters mo ko. Walang pinapalampas na mga video mo. Kahit simpleng content, mga parts sa electronics, nakaka-satisfied manood. Maraming salamat. Nakakataba ng puso yung mga ganitong comment mga boss. So basa-basa tayo. Yan, ito nakadalawang tawag dito, comment. Video sa phone. Solid supporter, subukan po mag-vlog to explain each electronics parts at mga importance, kind, and uses, example, capacitor, the next resistor. Parang ganun. Nagawa ko na din yan dati, early days ko ng pero try kong ibalik, try lang natin.
Peter Villamayor, tuloy mo lang boss. Maraming salamat. Eric YouTube, boss, ipagpatuloy mo lang ang pagbablog mo boss para i-share ang iyong kaalaman. Pag sa pag-ayos yan po ang pinagkaloob ng Panginoong Diyos po sa iyo kaalaman. God bless po. God bless din sa iyo. Maraming salamat. Tuloy mo lang boss. Magagawa ng paraan yan. Rodelo Francio. Siguro yung ni-reply niya dito ay yung sinasabi ko na baka kumbaga dati kasi mga boss nung tawag dito, ayusin nga natin na konti yung camera natin. Dati kasi mga boss, wala na talaga akong target o wala na akong goal dito sa kumbaga ang nangyari noon ay mag-upload lang ako, tuloy-tuloy lang kung saan abutin o ganon. Kasi nung time na yan, nung nagsisimula ako, ang goal ko ay ma-monetize. So nung hindi pa ako na-monetize, ang iniisip ko ma-monetize ako kasi ang ini-imagine ko pag na-monetize ako, malaki yung kikitain kasi napapanood ko sa mga unang vlogger yung mga sahod reveal nila. Sahod reveal, tapos pupunta sa mga ATM, nagwi-withdraw, tapos papakita ng ganong kakapal na pera na tig 1,000. Akala ko naman ganun talaga kalaking kinikita sa YouTube. Dahil sa kakulangan ko pa ng kaalaman, nangarap din ako. Isa ako sa mga nangarap at umasa na pag na-monetize ka sa YouTube, magbibilang ka na ng pera. Parang gano'n. Kaya nung hindi pa ako monetize, yun ang goal ko. Pero habang lumalaon, unti-unti akong bumibitaw doon sa goal na yun. Kasi, nung mga 500 na yung subscriber ko, wala pang 1,000, mga 500 pa lang yung subscriber ko. Nakakuha ako ng customer dito sa YouTube. Nung nakakuha ko ng customer, na-repair ko, tapos nagawa ko ng vlog, doon ako nagkaroon ng ideya na sabi ko, kasi ang bagal din ng takbo ng ng subscriber count ko noon eh. Buwan din ang inuusad talagang Hindi ko talaga inaasahan noon na na mamomonetize na ako kasi parang mabagal. Kumbaga, unti-unti na ako bumibitaw doon sa Pero sa simula, andun tayo na sana ma-monetize. Pero dumating yung point na parang malabo na ata ako ma-monetize. Kasi ang hirap nun mga boss eh. Sumali pa ako dyan sa mga paangat program na yan na magpupuyat ka, magpapagod ka. Hanggang sa, yun nga, umabot din ng 500 yung subscriber count natin. From 100. Pero, wag nyong gagawin yun kasi halimbawa, sa isang araw, isipin nyo, 40. Magigain kayo ng 40 na subscriber, tapos kinabukasan malalagas lang din yun o mawawala. Minsan mababawasan pa talaga. Kaya nangyari, unti-unti din akong bumitaw doon sa paangat program na yun. Sabi ko, parang hindi siya nagme-make sense na sasali ka sa paangat. Tapos hindi naman talaga nanonood sa video mo yung mga nag-subscribe sa yun, yung galing sa mga paangat na yan. Hindi naman talaga nagpupunta doon sa channel mo. Minsan lang, sisilip lang sa aglit, tapos magko-comment, hashtag ganito, ganyan. Tapos hindi naman nako-convert into regular viewers mo. Then after nung nag-upload ako ng amplifier, doon ako naka-realize na pwede pala magkaroon ng organic viewers na tinatawag. Kasi nagkaroon talaga ako ng viewers na hindi ako sumali sa mga paangat na yan, na hindi naman galing sa paangat na yan. Nagkaroon ako ng viewers. Kaya ayun, sabi ko, try ko mag-upload ng amplifier, tinuloy-tuloy ko hanggang sa umabot ako sa 500 parang kasi noon parang sa isang araw o sa isang linggo umaabot na ng 1 o 2 subscriber pa lang. Nung nag-upload ako ng amplifier sa isang araw, nakakuha ko ng 1 subscriber, 1, 2, parang okay na. Kasi alam nyo mga boss, one year lang kasi yung palugit para ka ma-monetize, para maabot mo yung
subscriber na 1,000, yung watch hour pa nun na 4,000, parang ganon. Ngayon kasi marami na mga paraan para ma-monetize kayo. Marami na mga requirements na gagawin. So noong time na yon, parang naisipan ko talaga na malabo nung umabot ako nung sa 200 data, tapos sumasala ako sa paangat, parang walang nangyayari. Nakatulong naman pero hindi talaga as in Kaya nung naging 500 subscriber na ako, tapos nag-upload ako ng amplifier, isang beses may isang viewers na naglakas loob or nagtiwala sa akin na magpapagawa. Nung nagawa ko yung unit, tapos na-i-upload ko, tapos nabayaran ako, doon ko na-realize, hindi naman pala kailangan ng ma-monetize ka para kumita ka sa YouTube. Doon ko naisip na pwede pala yung ganito. Kaya tinuloy-tuloy ko ng pag-upload ng video. Hindi na ako umasa na ma-monetize ako. Hindi ko na nga ganong pinapansin kung tumataas ba o hindi yung viewers count ko o kaya yung subscriber count ko. Hindi ko na pinapansin yun. Basta upload lang ako ng upload. Ang goal ko noon, pag nag-upload ako ng video, o ang isip ko noon, pag nag-upload ako ng video, may makakapanood nito, tapos baka makakuha uli ako ng customer. At nagtuloy-tuloy na nga yan. Shoutout na lang pala sa mga viewers ko na naging customer ko dito sa YouTube, kasi nagtuloy-tuloy yun hanggang sa may mga nagpapagawa na nagtitiwala, hanggang sa hindi ko na iniisip mamonetize ako sa hindi. Sabi ko bahala na kikita naman, kasi nung time na yan talaga, nung nagsisimula ka pa lang, yung abutin mo yung 1,000 subscriber at saka yung 4,000 watch hour, isang parang pangarap lang talaga na medyo malabong kasi napakahirap mga boss magsimula. Kahit ako ngayon may isa pa akong channel na sinubukan, mahirap talaga, hindi pa nga maabot ng 100 subscriber. Mahirap talaga mga boss. Kaya yung iba mas gusto nilang mag-start sa TikTok o sa YouTube o sa Facebook, kasi mabilis doon mabilis ang views, mabilis ang followers. Pero dito sa YouTube talaga may may procedure sila na sinusundan. Kaya ayun, hanggang sa yun, bonus na lang yung na-monetize tayo. Tapos na-monetize ako, doon ko na-realize hindi naman pala ganun kalaki yung kalaki yung kinikita. Una, kailangan mo umabot muna ng $10 yung income mo bago ka makapag-register ng PIN. PIN ba yun? Tama ba? Or makapag-paid up sa AdSense, yung ganon. Tapos, sabi ko, hayaan mo na yun. Alam nyo ba na sumahod ako kalahating taon na nakalipas sa pool na ma-monetize ako? Parang ganito, na-monetize ako, sabihin natin, hindi ko na maalala yung date, kung November or December 2020. Nakuha ko yung unang sahod ko. Nasa 2021, mga July or August, mga ganon. Ganon kumbaga 6 na buwan. Pero hindi ko pinansin yung mga boss, kasi yung goal ko sa YouTube, wala na yung ma-monetize o bahala na kung saan tatakbo. Ang goal ko lang noon, mag-upload ng video, tapos makakuha ng customer. Yun na lang talaga yung goal ko. Kaya nangyari yun. Pero ngayon, nung napansin ko na umabot na pala ng 50,000 yung subscriber ko, parang nabuhayan uli ako ng loob. Parang sabi ko kaya tuloy-tuloy ko kaya to, mag-isip pa ako ng magandang content o kung ano yung papatok sa viewers. Parang nagkaroon din ako ng pag-asa na baka sakali sa tulong ninyo maabot ko yung 100,000 subscriber o kahit silver play button man lamang. Baka sakali. So ngayon nasa 60 plus na. Kaya lang hindi na katulad nung dati, kasi nung nasa 20 plus pa lang ako, talagang maganda yung viewership ko nun. Kada upload ko nun, mababa yung 1K. Umaabot ng 1K. Pero ngayon wala na.
siguro bumaba na rin yung viewership ko kasi masaya na ako kung umabot ako sa 1K ngayon. Kung titingnan nyo yung mga latest video ko, halos yung iba dyan hindi nga umabot ng 500. Yung iba hindi nga umabot ng 1K. So kaya itong binabasa natin, masayang masaya na ako kasi umabot ng mahigit 2,000 views. Para sa akin, isang napakalaking ano na yun. Isang napakalaking success na yun mga boss. Hindi pa tayo maabot dun sa ano, baka sakali. Yun, tuloy natin pagbasa pala mga boss. Napakwento ko, sabi ko nga dapat hiwalay eh. Tuloy mo lang paggawa, sabi ni ano, sana ba tayo? Yun. Sabi ni Rodelo Francio, tuloy mo lang boss paggawa. Yan, yung lumang video mo mabubura. Sabi ni Neo. Hindi po mabubura yung lumang video, andyan pa rin yun. Unless naburahin ko. Good day boss, saan location mo? Magpapaayos ako ng amplifier concert EB602 from Novaliches. Marikina po ako, PM nyo po ako sa FB page ko. Ito, nagtatanong, boss, bakit di ka na gumagawa ng vintage na ampli? Papaliwanag natin. Hiwalay natin ang video yan para hindi magulo. Ibenta mo na yan, boss basic Bob, para hindi na makatambak. Siguro yung sa ano to, yung mahirap dito paano may mo nagba-vlog tayo, may mga nagpapatugtog. Yung mga siguro nakatambak. Watching master, sabi ni Nilo Cosme PH. Yan. May ano tayo, may photo bomber. Sabi ni Joe Simple Works, wag po, sige, lagi ako nanonood sa mga video mo. Salamat. Yung daily vlog lang yung ika-cancel natin o stop natin. Rekman TV yan, customer ko. Saka laging viewers natin, mapa FBYT. Sabi ni John Ray Puentes yan, isa sa mga viewers ko na matagal na. Kaya mo yan boss, nandito lang kami, mga followers mo. Roel Montano, good day boss, may mid bus po ako dito. Pwede bang lagyan dalawang wire kada terminal? Hindi ko na-gets yung tanong mo boss eh. Kada terminal. Pwede naman siguro, pero depende sa connection yan eh. Kailangan na ma-explain na maayos yan. Eugenio Fernando, pero kung may naitulong din, nakilala ka yung may problema sa mga sounds nila, alam nila yung kung saan ka. Okay, salamat kuya yan. Lumubog pa ba dyan sa nasabi ni Kuya Eugenio Fernando? Nung last year hindi na po. Felicimo Olivares, Alvarez, pasensya na, medyo nabubulol tayo. Boss, wag kang titigil, sa iyo ako na kumukuha ng mga teknik sa paggawa. Please. Yung tinigil ko lang yung daily vlog kasi hindi talaga kaya. Kaya mo yan boss, wag kang hihinto. Hindi naman po ako hihinto sa pagbablog. Binawas ko lang yung daily vlog kasi hindi masustain. May mga natutunan ako sa iyo kahit di ako nakapagtapos ng vocational ko sa Guzman Tech. Kahit pa paano natuloy ang pag-repair ko ng basic lang. Salamat Kuya Gary Manuel. Yan. Malaking kawalan sa mga gustong matuto. Pag nahinto ka, tuloy mo pa rin yan. Sabi ni Kuya Gary Manuel. Maraming salamat. Gawin mo lang kung saan ka masaya boss. Sabi ni Ricket Ralph TV. Yan. Shoutout sa iyo. Tapos, nagloading pa. Nagloading pa mga boss. Masaya talaga ako dito sa nabasa ko kasi bukod sa umabot sa 2,000 mahigit yung views, tawag dito, marami pang nag-comment. So masayang masaya ako dito sa video ko ngayon. Kaya ginawan ko ng video kasi para i-share ko din sa inyo yung kagalakan ko na umabot ng mahigit 2,000 views yung video na to na hindi ko inaasahan. So nung ina-upload ko to, parang ina-expect ko baka hindi na umabot ng 1K kasi katulad ng ibang mga vlog ko eh, hindi na umaabot ng 1K. Kaya yun, wala na ba? Lahat na yon.
O umabot pala ng 2.4k yung viewers ko. Yan. Tingnan natin yung nag-loading kasi mga boss yung comment. Ayun, wala na. Yun lang. Sabi ni Rian, wala. Nag-heart lang siya. So, yun lang mga boss. Naka 25 minutes na tayo. Dito sa ayusin natin yung damit natin. Galing sa okay. Pang thumbnail.